Naririnig mo ang alarm clock sa madaling araw, pero hindi ka ginising dahil hindi ka natulog. 46 na oras na mula nang huli kang nanaginip at ngayon wala kang idea na ikamamatay mo ito. Walang bahagi ng sarili mo ang naniniwalang may sakit kang walang lunas na magdadala sa iyo sa impyerno bago ka mamatay. Sakit na nakaapekto sa halos 200 tao lang sa kasaysayan. Pakiramdam mo, buhay na patay ka na habang bumabangon ka mula sa kutsyon na basa ng pawis at mabigat na naglalakad sa kusina para magtimpla ng kape, parang kape na lang ang lakas mo. Sa labas, dahan-dahang lumiliwanag ang langit. Isa na namang gabi ang lumipas. Tiningnan mo ang iyong telepono at nakita mong may mga text message mula kay nanay. Magkikita kayo ngayon para mag-brunch. Matagal na itong nakaschedule sa iyong kalendaryo. Malamang nakalimutan mo lang dahil sa dami ng stress na pinagdadaanan mo nitong mga nakaraang araw. At lahat ng ito ay dahil hindi ka makatulog ng maayos sa gabi. Halos 1 taon mo na ring pinoproblema ito. Nakakatulog ka pero nagigising sa gabi dahil sa abala mong isipan at di na makatulog muli. Nakahiga ka lang at nakatitig sa kisame. Paulit-ulit na umiikot sa isip mo ang lahat ng pinakamalaking alalahanin mo. Parang 24 oras na news channel. Noon, kahit papaano, ang umaga ay isang bagay na inaabangan mo. Ang pagtulog noon ang naghihiwalay ng isang araw sa susunod. Nitong mga nakaraang araw lang tumigil ang tulog. Wala nang pag-idlip, wala nang biglang paggising, puro kamalayan na lang. Habang nagbabrunch kayo ng nanay mo, ikinuwento mo lahat at tinitigan ka lang niya. Sabi niya, ayaw kanyang alalahanin. Ganito rin dati ang lolo mo, na namatay bago ka ipinanganak. Naging insomniac siya bago bumagsak ang kalusugan at tuluyang nawala. Nag-aatubili siyang magsalita, pero alam mo na agad ang iniisip niya. Nagpuyat din siya noon. Naisip mong magpatingin sa doktor. Nang ikwento mo ang sintomas at kasaysayan ng pamilya mo, nagulat siya at nirefer ka sa neurologist. Doon nagsisimula ang impyerno mo dahil sa sunod-sunod na invasive na pagsusuri. Gaya ng sleep test sa kontroladong lugar para makita kung di ka makatulog. Pagkatapos, ginagawa nila ang electroencephalogram para sukatin ang electrical activity ng utak, kasunod ang magnetic resonance imaging at computed tomography scan. Dahil ayaw magpabaya ng neurologist dito, tinutusok nila ng hiringgilya ang gulugod para kumuha ng cerebrospinal fluid sa pagsusuri. Pagkatapos ng ilang linggo ng mga pagsusuri, masasabi na sa iyo ng neurologist na lahat ng kinatatakutan niya ay totoo. May fatal familial insomnia ka, isang kondisyon na naulat pa noong 1,765, ngunit 1,986 lang ito pinangalanan. Hindi ka na makakatulog sa maikli mong buhay. Sabi pa niya, kadalasan, nagkakaroon ng permanenteng pinsala ang mga tao matapos lang ang 3 araw na walang tulog. Lampas ka na sa puntong iyon. Dahil sa kakulangan ng tulog, napipinsala ang utak at nervous system mo, kaya sumusuko ang katawan mo. Sa bilis ng paglala, mamamatay ka sa 2 taon. Kinukwenta mo sa isip mo, hindi ngayon nagsimula ang orasan, ilang araw na ang lumipas. Pero kailangan mo munang pagdaanan ang impyerno at magtaka kung bakit ito nangyayari sa iyo. Sa totoo lang, natalo ka sa genetic lottery at nakuha mo ang pinakamasamang neurodegenerative disorder. Isang bihirang sumpa na nakaapekto lang sa 70 pamilya sa mundo. Isa sa 1 milyon lang ang tsansa. Malalaman mo ito ng 3:00 ng madaling araw, gising ka pa, nag-i-scroll sa mga medical journal na di mo maintindihan. Ang kakaibang mutasyon ay nagdudulot ng pag-ipon ng toxic na protina sa utak at inaatake ang thalamus na kumokontrol sa pagtulog, kaya unang palatandaan ng fatal insomnia ay hirap matulog. Lalong lalala ito at mahirap ipaliwanag kung gaano kakamalas na ikaw ang nakakaranas. 10 hanggang 15 sa mga sakit na ito na kilala bilang mga prion disease ay namamana. Ang sayo ay dulot ng isang napakabihirang genetic mutation na napaka-imposible, kaya't halos 100 tao lang sa mundo ang naitala na may ganito. Tinawag ito ng mga doktor na di 178 N. Hindi mahalaga ang pangalan, ang resulta ang mahalaga. May 131 kaso, 57 babae, 72 lalaki kahit walang pinipili. Karaniwang edad ng diagnose ay 47.5 taon. Tulad ng alam mo, posible pa rin ang maagang pagsisimula. Karaniwan, 18 buwan ang haba ng buhay, ayon sa iyong neurologist. Tinititigan mo ang mga numero habang sumisikat ang araw. Ang fatal familial insomnia ay bihira pa rin, kahit sa mga prion disease at ang mga namamanang kondisyon na ganito ay bumubuo lamang ng 10% ng mga kaso.
Noong 2024 na libo ang namatay dahil sa kidlat, habang 4 ang napatay sa pag-atake ng pating sa mundo. Ayon sa datos, ikaw lang ang mamamatay dahil sa fatal familial insomnia sa unang 4 na buwan ng unang yugto. Ang kakulangan mo sa tulog ang nagsisimula ng sunod-sunod na hindi ka nais-nais na mga epekto. Palagi kang pagod, pakiramdam mo ay delikado ang magmaneho at parang mapanganib ang magluto. Matagal ka ng gising, tumigil ka na sa bilang ng gabi at nagka-panic attack ka sa supermarket. Kinakabahan ka na, baka atake sa puso ang biglang sakit ng dibdib mo habang nakaluhod at hirap huminga. Tinanong ka kung ayos ka, pero hindi ka makasagot dahil hirap ka sa paghinga. Habang lumalala ang sakit, mangyayari ito sa iyo 1 o 2 beses kada linggo. Habang tumitindi ang pagod mo, pisikal at mental, napapansin mong mas gusto mo nang manatili sa bahay, lalo na kung sobrang lala na at halos makatulog ka na lang. Parang nilamon ng takot at pangamba ang buhay mo. Karaniwang sintomas para sa mga may ganitong bihirang sakit. Nagugulat ka sa bawat anino, bawat ingay na marinig mo sa mga gabi ng walang tulog ay parang may mga estrangherong pumapasok sa bahay. Gising ka pa rin pagdating ng umaga at doon na nagsisimula ang paranoia. Paano kung hindi ka naman talaga may sakit? Paano kung nilalason ka? Paano kung lahat sila ay kasabwat? Ang nanay mo, mga doktor, neurologist? Hindi, kalokohan yon. Pero, posible ba talaga ang sakit na to? Pagkalipas ng 4 na buwan, lumala pa. Ikalawang yugto, 5 hanggang 10 buwan. Minsan, nakakaramdam ka ng ginhawa. Bihira ito. Pero kapag naramdaman mo, parang normal ulit ang buhay. Siguro dahil sa pagod, nakakatulog ka rin kahit 1 oras paminsan-minsan. Hihimatayin ka, titingin sa relo. Sisilip sa labas kung madilim na, pero walang tulong. Hindi mo makuha ang tunay na tulog, laging gising ang isip mo. Kung ang fatal insomnia ay parang mabilis na pagpatay ng ilaw sa pagitan ng tulog at gising, mas mabilis ang kamatayan. Delikado talaga kung di ka makatulog ng 3 araw. Pagkalipas ng 76 na oras, magsisimula kang makaranas ng matinding problema sa pag-iisip at unti-unting mababaliw. Nilampasan mo na ang 76 na oras. Pagbangon mo sa kama, agad kang nahilo at muntik matumba dahil dumaloy ang dugo sa ulo. Kadalasan sa umaga, malakas ang hilo at kalituhan mo. Lalo pang nababawasan ang tulog ko, halos hindi na ako nakakakuha ng sapat na pahinga. Pakiramdam ko parang unti-unti akong namamatay dahil hindi ko nararanasan ang benepisyo ng tulog. Hindi na ilalabas ng utak ang mga lasong protina na sanhi ng unti-unting pagkabulok ng isipan, kaya lumalabas ito sa anyo ng mga guni-guni. Habang nakahiga ka sa kama sa gabi, may maririnig kang umiiyak. Mahina sa simula, tapos unti-unting lumalakas ng lumalakas. Bumangon ka at naghahanap sa paligid ng bahay mo, kumbinsido kang may batang umiiyak sa loob pero wala kang makita. Lalong lumalakas ang iyak, parang bumabaon na sa utak mo. Nakakaramdam ka ng matinding konsensya dahil hindi mo makita ang sanggol at hindi mo ito matulungan. Isa ito sa mga mas banayad na guni-guni na mararanasan mo. Ang mga susunod na buwan ay literal na magiging isang bangungot na gising. Siguro dahil sabi ng nanay mo, ganun din namatay ang lolo mo. Pero gabi-gabi, may malabong hugis kang nakikita sa sulok ng kwarto, kalahating tago sa anino. Nakatayo lang doon at nakatitig sa'yo. Napapaisip ka kung nakita rin ng lolo mo ang parehong bagay. Parang palagi kang basang-basa sa pawis, kaya madalas kailangan mong magpalit ng damit ilang beses sa isang araw. Kapag tumingin ka sa salamin, mapapansin mong lumiit ang mga itim ng mata mo na parang tuldok na lang. Pero sa kahit anong oras, mahirap malaman kung ano talaga ang nangyayari at kung alin ang totoo. Isa na namang guni-guni. Kahit nasa bahay ka, mas madalas ang panic attack mo. Parang tumigil ang buhay mo sa pinakamasamang paraan habang ang isip mo ay tila pinagtataksilan ka. Habang tumatagal, lumalabas ang pisikal na epekto. Dahil sa puyat at pinsala sa nervous system, hirap ka ng tigasan. Parang araw-araw mong ginugugol ang oras sa banyo dahil sa matinding, masakit at nakakahiyaring constipation. Pag umabot ka ng 10 buwan dito, na wala pang 9 na buwan ang natitira, mas marami ka pang mawawala. Yugto 3, 13 buwan. Sa puntong ito, hindi ka na talaga makatulog, walang blackout, microsleep o kahit anong pahinga, palaging gising ang isip mo. Masyado kang pumapayat na parang anino ka na ng dati mong sarili at hindi na ito malusog. Bumibigay ang iyong nervous system. Unti-unti kang nanghihina. Kailangan mo na ng wheelchair. Nakakalimutan mo ang mga pangunahing detalye tungkol sa buhay mo at unti-unting nawawala ang mga salita sa isip mo. Masakit na panginginig ng kalamnan ang bumabalot sa katawan. Biglang nanginginig ang braso at binti at lahat ay nakakalito.
Habang nawawalan ka ng kontrol sa katawan, nakakaramdam ka ng bigla at masakit na panginginig ng kalamnan. At mas malala pa, hindi na sapat ang natitirang katinuan mo para lubos mong maintindihan kung bakit ito nangyayari. Siyempre, hindi rin tumigil ang mga guni-guni mo. Sa katunayan, lalo pa itong lumalala. Parang unti-unti kang lumalayo sa realidad at nagiging kakaiba ang lahat ng bagay, hindi mo na maintindihan ayon sa iyong nararamdaman. Nagsisimula ka ng pumasok sa isang permanenteng hypnagogic na estado, yung hangganang espasyo. Sa pagitan ng paggising at pagtulog, parang hindi totoo at parang panaginip ang mundo. Pero hindi talaga dumarating ang tulog. Habang tumatagal, nagsisimula ng magkaroon ng matinding epekto ang pinsala sa utak mo sa kakayahan mong makipag-usap sa mga tao sa paligid mo. At unti-unti mong nawawala ang kakayahang magsalita at kapag kaya mo pang magsalita. Para sa karamihan ng tao, parang walang saysay at magulong mga salita lang ang lumalabas. Alam ng mga miyembro ng pamilya mo na walang lunas, pero naghahanap pa rin sila ng kahit anong pwedeng makatulong para maibsan ang tila walang katapusang sakit at paghihirap mo. Minsan nakakatulong ang clonazepam sa panginginig ng kalamnan at may ditiyak na ebidensya na tumutulong ang barbiturates sa insomnia. Sa totoo, walang makakatulong maibsan ang sakit habang nakakulong ka sa sarili mong katawan. Dahil bihira ang sakit na ito kumpara sa Alzheimer's o cancer, hindi ito prioridad sa pondo para sa pananaliksik sa medikal na komunidad. May magagandang resulta sa mga pag-aaral sa daga pero wala pa rito ang pwede nang iangkop sa tao. Habang lumalala ang sitwasyon, papasok ka sa stage 4 sa loob ng 13-19 na buwan. Ang thalamus ng mga namatay sa fatal insomnia ay parang Swiss cheese. Inilarawan na parang kinain ng uod dahil sa pagkabulok habang lumalala ang sakit. Ang thalamus ang kumokontrol sa autonomic nervous system ng utak na nagre-regulate ng pagtulog at temperatura ng katawan, kaya ito ang dahilan ng mga pahirap mong sintomas. Kaya ka rin pinagpapawisan ng sobra, pati na rin ang pagharap sa impotence at constipation. Sa ganitong tindi ng sakit, hindi ka na makakapagsalita o makipagkomunika. Patay ka na sa mundo, ilang buwan na ang nakalipas. Patay ka na sa literal na kahulugan at gising ka sa lahat ng iyon. Inalis ka na sa iyong tahanan at dinala sa hospice care. Sa ngayon, laging nakaupo sa kama, nakatingin sa kisame at pinapakain sa tubo dahil hindi umepekto ang mga pampakalma sa sakit. Lumipas ang araw, linggo at buwan na parang bangungot, ngunit hindi ka kailanman nawalan ng malay. Matapos ang 19 na buwan ng matinding hirap, bumigay ang katawan mo at opisyal kang idineklarang patay. Sa unang pagkakataon mula noong umagang nagbago ang lahat, nakapagpahinga ka at ang iyong utak ngayon. Tingnan mo si lalaki na hindi tinatalaban ng lamig at si lalaki na may allergy sa lamig, mga kakaibang kondisyon, o panoorin mo na lang.